Hello guys, another day, another mini vlog. Dahil nga araw ng Sunday ngayon, unahin muna natin magpasalamat sa Diyos sa panibagong buhay at lakas na ibinibigay niya sa atin. So ayan na nga, papunta na ako ng kapilya niyan. So habang papunta ako, kukwentuhan ko kayo kung paano ko nag-apply dito papunta sa Taiwan. Syempre, nung una, nagsasearch pa lang ako kung ano yung mga kailangan kong gawin. At yun nga, nakita ko na kailangan kompleto na yung mga requirements mo kung pupunta ka sa mga agency bago ka lumuwas. Para hindi masayang yung luwas mo, kailangan dala mo ang mga requirements mo, lalo na kung manggagaling ka pa sa malayo. Ang may papayo ko nga lang sa inyo, kung manggagaling kayo sa malalayong lugar, pwede na kayo magdala ng ibang gamit na pwede nyong gamitin habang nag-a-apply kayo dito, dahil pwede naman kayo kumuha ng transient habang nag-a-apply kayo, para hindi isang agency lang ang mapupuntahan nyo habang nandito kayo sa Manila. Dahil sa totoo lang, sobrang gastos ng pamasahe kung uuwi ka lang din ng araw na yon at isang agency lang ang napuntahan mo. Sulitin mo na, dahil meron naman transient na 200 per day ang bawat kwarto. Pag nandito ka sa Manila, malapit na lang din siya sa mga agency. Sulitin nyo na yung bawat araw nyo, magpasa kayo ng mga requirements, mag-walk-in kayo sa mga agency. Halos tabi-tabi lang naman yung agency dyan sa Malate, kaya madali lang. At kapag nga nakita ng agency na kompleto ka na sa requirements, maaari ka nilang ma-line up sa mga upcoming interview ng mga company na meron sila. At nga, kung hindi naman kompleto ang requirements mo, pababalikan ka nila at sasabihin nilang tatawagan ka na lang nila ulit. Kaya mas maganda na kompleto ang requirements bago lumuwas. Para lang yun sa mga walk-in, at sa iba naman, nagda-drop box lang ng resume sa harap. Yung iba naman, pwede kang mag-walk-in sa loob ng agency at makakausap mo mismo yung mga tao sa agency at ma-interview ka nila at ma-check nila lahat ng files na meron ka. Kaya guys, kung ikaw ay 22 to 30 years old at walang experience at first timer mag-Taiwan, huwag kang mawalan ng pag-asa, dahil mas maraming first timer ang nakakaalis ngayon. Tulad ko, wala naman akong experience sa Pilipinas sa ganitong factory, pero nakapasa naman ako. Kung ikaw naman ay 31 to 35 years old at willing ka pa rin mag-apply, kailangan na experience mo dyan sa Pilipinas ay electronics or semiconductors company. Meron din naman mga food processing. Yun ang madalas na hinahanap dito ng mga company. Ang mga ex-Taiwan naman na 35 years old ay pwede pa rin matanggap, depende sa record nyo dito sa Taiwan, o kung hindi nyo pa natatapos ang 12 years nyo dito sa Taiwan. Yun na nga guys, kaya habang nag-a-apply kayo, kailangan baunin nyo talaga ang maraming lakas ng loob at kapal ng mukha sa pakikipagsapalaran habang nag-a-apply ka dito sa Manila. Siyempre, maraming gastos, puyat at pagod muna ang matitikman mo bago ka magtagumpay. Dahil tulad nga ng sabi ko, marami pa kayong pagdadaanan. Marami exam at interview or line up pa ang pwede mong pagdaanan. Dahil sa mga unang try mo, hindi mo masasabing makakapasa ka kaagad. Pero yun nga, kahit anong mangyari, huwag kang susuko sa pag-a-apply mo. Try lang ng try kahit bumagsak ka sa exam at mga interview na haharapin mo. Isipin mo lang na marami pang chance kahit na magkamali ka. Kaya huwag mong susukuan. Kung bumagsak ka man, pwede ka pa rin naman ma-line up ng mga agency sa mga darating pang ibang company. So yun na nga guys, pauwi na ako. Hanggang dito na lang muna. Sa mga nag-a-apply dyan, huwag kayong susuko. Laban lang para sa inyong mga pangarap. Bye-bye!